Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no. Ito pong isang balita na to na kung saan, no, kinasuhan po ng mga DDS lawyer o pro Duterte lawyers. Ito pong si Tito Sen mga babayan. At ito po, no, meron akong opinion kasi dito sa kanilang ginawa na to mga babayan dahil alam naman po natin, no, na may kaso po na kinakaharap o impeachment case na kinakaharap itong si VP Sara Duterte. At the same time, hindi po nagtagumpay yung kanilang plano, no, na pagpapatalsik o pagpapalit po ng Senate President, di ba? So ito po sa nakikita ko, no, ay opinion ko lang to mga babayan, no, ay isang parang desperadong galawan na itong mga pro Duterte lawyers, no, para mapigilan po ang impeachment ni VP Sara Duterte. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. At shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan. Okay, so ito panoorin natin mga babayan, no? Ito pong balita, no, na nangyari na kung saan ito pong si Senate President Soto mga babayan ay sinampahan po ng kasong indirect contempt petition, no, nito pong mga pro Duterte lawyer na pinangungunahan ni Attorney Topacio mga babayan. Grabe, no? Ito pong si Attorney Topacio, sa tingin ko may plano po itong tumakbo sa 2028. Kaya masyadong nagpapaingay, no, ng kanyang pangalan, no? Sabi nga dito, have filed a petition for indirect contempt against Senate President Tito Soto over his remarks criticizing the Supreme Court's ruling that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Okay, so papanoorin natin tong isang balita, no, na konektado po dyan mga babayan at mamaya pag-usapan natin, no, bakit nga ba parang si Tito Sen lang, no, ang tina-target netong mga grupo na to. No, ito ay para sa akin pong opinion, no, at sa aking palagay mga babayan, sa tingin ko may kinalaman to, no, dyan po sa impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba? Kasi kung makikita ninyo mga babayan yung pattern, no? Noong nakaraan, no, mga sinasabi na merong coup attempt, no, para palitan uli, no, ang Senate President, 'di ba? At ang pinaplano nga po ay patalsikin itong si Senate President Tito Soto dahil nga sabi niya, pag dumating sa Senado ang impeachment, forthwith po kagad 'yan. No? Salang kagad yan, mga babayan. Forthwith, gagawin ng Senate. Kaya siguro, no, medyo kinakabahan etong mga to, mga babayan, dahil pagdating po, no, sa Kongreso, mukhang maaaprubahan po yan. No, dahil marami po, mga babayan, ang talaga namang gustong-gustong ma-impeach itong si Sara Duterte. At pag yan po ay na-approve mga babayan, tuloy-tuloy po yan sa Senado at once, no, natumungtong sa Senado yan, tuloy-tuloy na po ang hearing po niyan. At yun po sa tingin ko ang plano nila, no, na mapatalsik itong si SP Soto, no, sa pamamagitan po ng pagsasampa ng kaso, no, dito po sa Korte Suprema. Okay, so panoorin po natin itong balita na to muna, right? Let's go. Para po sa amin ay yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary. Grabe, di ba? So parang kahit konting komento lang, no, nasasabihin, mga babayan, no, talaga namang sasampahan nila ng kaso. Si Claire Castro, siya rin yung abogado. 'Di ba? Pero tignan na nung ni Leviste, 'di ba? Siya yung abogado. Pero kung titignan natin, no, backtracking tayo sa kanyang record, parang lahat ata ng hinawakan nito na kaso
No, natalo. Sila Alice Guo, nakakulong na. 'Di ba? O ano nangyari? Hain ng petition for indirect contempt laban kay Senate President Vicente Tito Soto III ang isang grupo ng mga abogado sa Supreme Court ngayong hapon. Kabilang narito si Attorney Ferdinand Topacio at Vice Mayor Harold Respicio. Kaugnay ito ng mga pahayag o kritisismo ni SP Soto laban sa Korte Suprema matapos na pagtibayin Masyado silang nagiging balat sibuyas, mga babae. No, basta with regards or connected sa impeachment ni Sara Duterte, mga babayan, ni Vice President Sara Duterte, masyado silang active. No, talagang lahat gagawin nila para mapigilan yung impeachment na yan. ang pagdeklarang unconstitutional sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga petitioner, pinasasama nito ang kredibilidad ng hukuman sa mata ng taong bayan. Parang inamend ng konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. Diba? Makikita ninyo, mga babayan, yung gaslighting nila. Parang wala namang problema sa Supreme Court. Kasi kung may problema sa Supreme Court yan, mga babayan, nung palang time na nagsalita, si Tito Soto o si Senate President Soto, mga babayan, si Tito Sen, 'di ba? Nag-react na sana yung Supreme Court. Naglabas na sana ng statement, nagsalita na yung Supreme Court, 'di ba? Pero hindi naman natin nakikita na parang apektado sila doon sa sinabi ni Tito Sen, mga babayan, Nagtataka lang ako dito sa mga pro-Duterte lawyers na to na parang sila pa ata yung apektado. 'Di ba? Talagang hinahanapan nila ng butas, mga babayan, lalong-lalo na itong Kongreso at Senado nadadaanan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba, mga babayan? Napakaano nila, sensitive, 'di ba? Pagdating po dyan sa usapin na yan. Makikita talaga natin targeted, si Tito Sen. 'Di ba? Lahat gagawin nila para mapigilan yung impeachment ni Sara Duterte. First, maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he's supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in that Supreme Court. Ako honestly, wala naman ako nakitang ganun. Sa statement ni Tito Sen, mga babayan. 'Di ba? Ang problema kasi, pagdating po dyan sa freedom of expression, mga babayan, pagka sila, meron silang freedom of expression. Yun lang yung sasabihin sa'yo. 'Di ba? Kahit ano pa yung sabihin nila, kahit masama pa yan laban sa Pangulo, freedom of expression ang sasabihin ng mga DDS. Pero pagka hindi po sang-ayon sa kanilang pinaglalaban, mga babayan, wala pong freedom of expression. May bina-violate ka na batas. 'Di ba, mga babayan? Parang ganon yung nangyayari ngayon dito. Wala bang karapatan si Tito Sen na maglabas ng kanyang opinion? 'Di ba? Masyado nilang pinaiinit, mga babayan. Parang gusto pa nilang mangyari na mag-away yung Senado at saka yung Supreme Court. Pwede pa nating isipin tuloy ngayon na pagka ganyan yung kanilang hindi naman natin sinasabing yun yung talagang plano, kasi kung ganyan po yung mangyayari, mga babayan, at mag-away ang Senado at Supreme Court, pwede magkagulo with regards doon po sa impeachment. 'Di ba? Kasi gusto nilang makuha yung Supreme Court, siguro gusto nilang makuha yung loob ng Supreme Court para konting violation or konting may makita sila na sa tingin nila may violation, sa tingin nila hindi tama, ahakit sila ng Supreme Court. 'Di ba? At kung nakuha nila yung loob ng Supreme Court, umaasa sila nakakatigan sila ng Supreme Court dahil sa ginagawa nila na yan. 'Di ba? So parang gano'n yung gusto nilang maging strategy.
no? Makuha yung loob ng Supreme Court. The final arbiter of the interpretation of the Constitution and the law. Binigyang diin ng mga petitioner hindi nararapat ang mga pahayag ni SP Soto bilang pinuno ng Senado. Bilang kaparehong sangay ng gobyerno, nararapat anilang igalang ang desisyon ng mataas na hukuman. Meron siyang mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And Alam nyo, sa totoo lang, no, sila yung mga magugulo talaga sa Pilipinas. So nakikita ko, di ba parang sila lang talaga yung nagpapagulo sa bansa natin. No? Yung mga tao na to. tinarget niya yung ponente. Samantala sa mensahe ni SP Soto, sinabi niya na hinihintay pa niya ang kopya ng reklamo mula sa korte. Ayon pa sa grupo ni Atty. Topacio, maghahain din sila ng ethics complaint laban kay SP Soto kaugnay ng mga pahayag nito. Dante Amento, UN. Okay, so may ethics complaint pa mga babae. Di ba? So, talagang targeted nila. No, ito nga si Tito Sen. Bakit kanyo mga kababayan? Ito kasi, no, ayon po dito sa isang balita, sabi nga po, no, ako lang ba? Sabi ni Tito Sen. Hinihihintayin daw muna ni Senate President Tito Soto ang opisyal na kopya mula sa Korte Suprema bago siya magbigay ng formal na sagot sa indirect contempt petition na inihain ng grupo ng mga abogado laban sa kanya dahil sa payag na naging desisyon ng SC sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Binanggit din niya na hindi lang siya ang may kaparehong pananaw at tinukoy ang ilang personalidad na ayon sa kanya ay nagpahayag din ng mga obserbasyon, no, sa umano'y factual errors ng desisyon at posibilidad ng judicial legislation. Okay, so ito kasi yan mga babayan. Kaya sinasabi natin na parang tila targeted itong si Tito Sen, no? Kasi sabi nga dito, ano yung sabi dito mga babayan? Meron pang iba eh. 'Di ba? Nandiyan si retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna, no? Father Ranhilio Aquino, UP College of Law Associate Dean Paulo Yamese, Attorney Wilfredo Garrido, Law Dean Mel Santa Maria, Manolo Quezon III, and others that pointed out the factual errors of the decision and the possibility of a judicial legislation. Okay? So sabi niya dito, ako lang ba? 'Di ba? So bakit si Tito Sen lang yung tina-target nila, mga babayan? 'Di ba? So parang siya talaga yung tina-target dito. Kaya guys, sabi ko sa inyo mga babayan, no, parang may something. No? May something. Bakit si Tito Sen lang yung sinampahan nila ng kaso? Dahil siya lang yung Senate President? O kinakabahan sila dahil pagdating sa Senado ng impeachment ni VP Sara, sabi nga ni Tito Sen, mga babayan, forthwith yung impeachment case na yan. At dahil hindi nga nagtagumpay yung sinasabi nilang di umano, no, na failed coup attempt na mapatalsik itong si Senate President Tito Soto, mga babayan, no, ito yung isang step nila. Napakagaling nila mag-isip, mga babayan, ano? Talagang pag may merong isang parang alam niyo yung ay pag nag-fail itong isang plano na to, pwedeng itong isang plano na to ang gawin natin. Kaya nga ngayon, no, parang kung titignan natin, parang ang daming trap, no, sa mga politician natin, no, dito sa Senado, sa Kongreso, no, kaya siguro dapat ang gawin natin, manahimik na lang muna, no? Especially etong mga nasa na mga dadaanan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. No, kasi yan nangyayari mga babayan. When there's something na masisilip nila, no, na pwede nilang gamitin laban dun sa tao na yon, no, na magiging miyembro o parte, no, ng pag-usad ng impeachment ni Sara Duterte, babanatan nila mga babayan. Sisirain nila yung kredibilidad, no, nitong mga DDS na to. Okay? So, yan po, no? Ano masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na tatay niyang pag-usapan. Alright?
So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.